Ang bidyong ito ay tatalakay sa kabihas ng umusbong sa Silangang Asya, ang kabihas ng Tsino. Ang kabihas ng umusbong sa China ay itinuturing na pinakamatandang kabihas ng nananatili sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Tulad ng Mesopotamia at India, ang kabihas na sa China ay umusbong sa tabing ilog malapit sa Yellow River o Wangho River. Ang kabihas na ito ay may lalarawan sa pamamagitan ng pag-unlad at pagbagsak ng mga dinastiya. Ang dinastiya ay isang uri na pamamahala kung saan ang pinuno ay nagmumula sa isang pamilya at ang pagiging pinuno ay namamana. Ang dinastiyang Xia ay namayani mula 2000 hanggang 1570 BCE. Sinasabing ito ay nag-ugat mula sa Longshan na isang kulturang neolitiko laganap sa lambak ng Wangho. Ito ay kinikilala rin bilang maalamat na dinastiya dahil hindi pa ito lubusang napapatunayan dahil sa kawalan ng matibay na ebidensyang arkeolohiya. Ang Shang Dynasty ay namayani mula 1570 hanggang 1045 BCE. Sinasabing ito ang pinakamaunlad na kabihas ng gumamit ng bronze sa panahong ito. Naiwang kasulatan na panahong ito ang pinakamatanda sa mga panulat sa Tsino na nakasulat sa mga oracle bones at cattle bone. Malimit din ang isinasagawang pagsasakripisyo ng mga tao, lalo na sa tuwing may namamatay na mga pinuno. Ang dinastiyang ito ay pinatalsik noong 1045 BCE. Ang dinastiyang Zhou ay namayani mula 1045 hanggang 221 BCE. Sa panahong ito ay naniwala ang mga tao sa mandate of heaven o basbas ng kalangitan. Isinasaad nito na ang emperador ay namumuno sa kapahintulutan ng langit. Pinili siya dahil puno siya ng kabutihan. Kapag siya ay naging masama at mapang-abuso ay babawiin ang mandate of heaven sa anyo ng lindol, bagyo, tagtuyot, peste o digmaan. Umusbong sa dinastiyang ito ang mahalagang kaisipang humubog sa kamalayang Tsino kabilang ang Confucianism, Taoism at Legalism. Layunin ng Confucianism ang pagkakaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili at pagpapahalaga sa ugnayan ng mga tao sa lipunan. Hangad naman ng Taoism ang balanse sa kalikasan at daigdig at pakikiayon ng tao sa kalikasan. Ayon naman sa legalismo, ipinanganak ang tao na masama at makasarili. Subalit sila ay maaaring mapasunod sa pamamagitan ng mahigpit na batas at marahas na kaparusahan. Tinapi ng mga pinunong Qin ang mga estado ng dinastiyang Zhou at itinatag ang dinastiyang Qin o Qin na namayani noong 221 BCE hanggang 206 BCE. Sa ilalim ng pamumuno ni Yingsheng, nagawa niya pag-isahin ng mga nagdidigmaang estado at isinailalim niya sa kanyang kapangyarihan ang iba't ibang rehiyon sa China. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang unang emperador ng China at kinilala bilang si Shi Huangdi o Shi Huangdi. Ang hinahangaang Great Wall of China ay itinayo upang magsilbing tanggulan laban sa mga tribong nomadiko na nagmula sa hilaga ng China. May haba itong 2,400 kilometers o 1,500 miles. Humina ang dinastiyang Qin nang mamatay si Shi Huangdi at napalitan ng dinastiyang Han nang mag-alsa si Liu Bang. Ang dinastiyang Han ay namayani noong 202 hanggang 200 BCE. Ito ay itinatag ni Liu Bang. Ito ang kauna-unahang dinastiyang yumakap sa Confucianism. Nagsimula sa panahong ito ang pagsulat ng kasaysayan ng China na isang napakalaking ambag ng dinastiya. Pinasimulan din ng dinastiyang ito ang Civil Service Examination System na naging mahalaga sa pagpili ng opisyal ng pamahalaan. Ang Sui Dynasty ay nanatili mula 589 hanggang 618 CE. Nagkaroon lamang ng dalawang emperador ang Sui. Gayunpaman,
nagawa nitong muling pag-isahin ang watak-watak na teritoryo ng China. Isinaayos din nila sa panahong ito ang Great Wall of China na napabayaan sa mahabang panahon. Ginawa rin ang Grand Canal na nag-uugnay sa mga ilog ng Huanghe at Yangtze. Ang dinastiyang Tang ay itinatag ni Li Yuan na dating opisyal ng Sui na nag-alsa laban sa dinastiya dahil sa mga pang-aabuso. Ang dinastiyang ito ay itinuturing na isa sa mga dakilang dinastiya ng China dahil nagkaroon ng kasaganahan ang lupain at naging mabilis ang mga pagbabago sa larangan ng sining at teknolohiya. Ang Budismo na naging dominanteng relihiyon sa mga panahong ito ay tinangkilik ng mga dugong bughaw at mga karaniwang tao. Ibinalik din ang Civil Service Examination na unang ginamit sa panahong Han, subalit pinagbuti pa sa panahong Tang. Bumagsak ang dinastiya dahil sa samut-saring pag-aalsang naganap sa China. Ang dinastiyang Song o Sung ay itinayo na isang hukbong imperyal. Sa panahong ito ay naging sapat ang supply na pagkain sa China dahil sa pag-unlad ng teknolohiyang agrikultural. Nailikha rin ng isang paraan na paglilimbag. Sinakop ng mga barbaro ang hilagang bahagi ng China kaya napilitan ang Sung na iwanan ang kabisera nito noong ika-12 siglo. Ang dinastiyang Yuan ay nagsimula noong 1279 hanggang 1368 CE. Ito ay itinatag ni Kublai Khan na isang Mongol. Sa unang pagkakataon para sa mga Chino, ang kabuuang China ay pinamunuan ng mga dayuhang barbaro. Ang mga Mongol ay kaiba sa mga Chino sa aspektong kultural, tradisyon at wika. Pinanatili nila ang kanilang pagkakakilanlan at namuhay ng hiwalay sa China na hindi nila pinagkatiwalaan. Pagkatapos ng mga labanan, dumaan ang dinastiya sa tinatawag na Pax Mongolica o panahon ng kapayapaan, maayos na sistema ng komunikasyon at mabuting kalakalan sa malawak na teritoryong sakop mula sa Timog Silangang Asya hanggang sa Silangang Europa. Bumagsak ang dinastiyang Yuan dahil sa mga pag-aalsa kung saan ang isa ay pinamunuan ni Xu Yuanxiang at itinatag ang dinastiyang Ming. Ang dinastiyang Ming ay nanatili mula 1368 hanggang 1644 CE. Sa panahong ito ay itinayo ang malaking bahagi ng Great Wall of China. Naitatag din ang Forbidden City na naging tahanan ng emperador. Ang sining ay napayaman lalo na ang paggawa na porselana. Naglayag at nakarating sa Indian Ocean at silangang bahagi ng Africa ang mga Chino sa pamumuno ni Admiral Zheng He. Maraming aklat ang nailimbag sa pamamagitan ng pamamaraang movable type. Lumaki rin ang populasyon ng China na umabot sa 100 milyon. Bumagsak ang dinastiya noong 1644. Pinahina ito ng mga pagtutol sa mga pagbabago sa lipunan. Kasama na rito ang pakikipaglaban nito sa Japan na sumalakay sa Korea. Ang huling dinastiyang umiral sa China ay ang dinastiyang Qing o Qing. Itinatag ito ng mga Manchu matapos magapi ang dinastiyang Ming ng mga semi-nomadic mula sa Hilagang Manchuria at itinuturing ng mga Chino na barbarong dayuhan. Ang pagkatalo ng China sa mga digmaang opium laban sa England noong 1839 hanggang 1842 at laban sa England at France noong 1856 hanggang 1860 ay malaking dagok sa imperyo. Tinutulan ng mga pamahalaang China ang pagbebenta ng opyo ng Europeo sa China dahil nakasisira ito sa moralidad ng tao at kaayusan ng lipunan. Sa pagkatalo ng China, nagkaloob ito ng mga konsesyon sa mga dayuhan, kabilang ang pagkakaloob na lupain tulad ng Hong Kong sa mga British. Pinagkalooban din sila ng karapatang pakinabangan at pamunuan ang ilang teritoryo sa China bilang sphere of influence o mga rehiyon kung saan nangingibabaw ang kapakanang pang-ekonomiya ng nanalong bansa. Hinangad ng Rebelyong Taiping noong 1850 hanggang 1865 at Rebelyong Yen noong 1851 hanggang 1863 na pabagsakin ang mga Manchu na lubhang mahina at walang kakayahang labanan ang panghihimasok ng mga kanluranin. Nais din ng Rebelyong Taiping na baguhin ang tradisyonal na lipunang Chino.
Samantala, sumuporta naman ang rebelyong Boxer noong 1900 sa mga Manchu sa layuning palayasin ang mga mapanghimasok na kanluranin. Lalong humina ang dinastiyang Qing nang magapi ang hukbong Sino sa digmaang Sino-French noong 1883 hanggang 1885 at digmaang Sino-Japanese noong 1894 hanggang 1895. Noong 1911 ay nagwakas ang sistema ng dinastiya sa China nang maganap ang revolusyon ng 1911 na nagbigay daan sa pagkakatatag na Republika ng China. Naririto ang mga ambag ng kabihas ng Chino sa daigdig. Una ay ang I Ching o Classic of Change na nagbibigay ng perspektiba at pamamaraan na prediksyon tungkol sa iba't ibang bagay at sitwasyon sa buhay na tao. Ang Bing Fa o Art of War naman ay itinuturing na isa sa mga kauna-unahan at pinakatanyag na aklat tungkol sa estratehiyang militar na isinulat ni Sun Tzu noong 510 BCE. Kabilang din sa mga ambag ng kabihas ng Chino ay ang paggamit ng silk o seda, kalendaryo, star map, magnetic compass, seismograph at wheelbarrow.